Sa paanan ng matatayong bundok ng Sierra Madre, may isang dambuhalang pader na matatag na nakatindig sa gitna ng rumaragasang tubig. Isang instrukturang itinayo pa noong 1909, tahimik ngunit makapangyarihan. Dito sa bayan ng Rodriguez sa lalawigan ng Rizal, matatagpuan ang isang lugar na minsang naging pangunahing tagapagbigay buhay ng Maynila. Tubig mula sa kabundukan, umaagos pababa, dumaraan sa makitig na bangin at hinaharang ng isang matibay na pader. Ngunit bakit ito itinayo? Ano ang tunay nitong silbi? At ano ang mga lihim na nasaksihan nito sa paglipas ng mahigit isang siglo? Halina't tuklasin natin ang kasaysayan, misteryo at kapangyarihan ng Wawa Dam. Shoutout dyan pala kay Leslie, kasama natin ngayon. Let's go! So nandito na tayo sa kahabaan ng Quezon Avenue, Alabang Road. Maganda yung panahon at maganda yung view ng kalsada kasi maraming mga puno. So dito yan sa Katipunan Avenue Road. Ayan. So, paalala lang sa mga biyahero, kapag magta-travel tayo dito sa Manila, ay laging tatandaan yung mga traffic sign dito. Huwag nating i-disregard yung mga signage kasi kapag nakadaan ka sa mga bawal daanan, lalo na pag nakamotor ka, ay siguradong makakapagmulta ka. Ayan, kagaya nito, mayroong mga signage sa taas. Private motorcycle, private vehicles. Ayan. So, kailangan stay on the lane ka lang kung saan ka. So, nandito na tayo sa Antipolo. Dito na natin mararanasan ang paliko-likong daan papuntang Marilake. Pagkatapos ng isang oras na biyahe, ay narating natin itong Palo Alto, sakop pa ng Baras. Ayan, ito yung papunta doon sa Marilake, yung tinatawag nilang Devil's Corner. Ayan, so makikita po natin dito na itong kalsada na to ay talaga namang pasigsag o pakurba. Dahilan kung kaya maraming mga motorista ang dumadaan rito para magpapitik. Ayan po, nandito po yung mga pitikero. Dito rin kadalasan kasi maraming mga naaaksidente dahil sa mga pakurba-kurbang daan. Kaya naman po ay pinag-iingat yung mga motorista na dumadaan dito. Dahil nga sa madalas ang aksidente, kaya nilagyan nila ng cone para maiwasan yung mga ganitong mga pangyayari. Lalong-lalo na yung kalsada ay pakurba. Kitang-kita nyo naman, yung mga motorista ay talagang bumabangking sa areang ito. Pero makikita nyo naman kahit na merong ng cone, ay pilit pa rin bumabangking yung mga motor dito. So, makita nyo yun. Ayan. So, itong kinatatayuan ko, ito yung Palo Alto. So, dito, makikita po natin, merong swimming pool dun sa baba. Dito sa unahan, ito po yung Marilake na kasalukuyan pong sinasarado sa mga motorista kasi bawal na pong tambayan kasi hinuhuli yung mga tumatambay. Dahil nga sa maraming mga na-aksidente doon. Isa sa mga dahilan, yung mga pagpapapitik sa mga pitikero. Ayan. Ang dami. Araw-araw nyo itong ginagawa dito? Hindi po, paminsan-minsan lang pag may oras. Okay. Bilang nilang mamitik. Ayan. Inuna po natin puntahan itong lugar na to kasi
gusto kong ipakita sa inyo yung kalagayan ngayon ng Marilaki kasi balita ko ay pinagbawalan na daw tumambay. Pero meron na namang panibagong spot yung mga tinatambayan ng mga pitikero. Dito yan sa Palo Alto. Kaya delikado rin dumaan dito kapag hindi legal yung kasama mo kasi di kayo makakaligtas kasi dahil sa mga pitikero. Ayan. Kaya pag dumaan kayo rito, siguraduhin yung angkas nyo ay legal dahil baka mapitikan kayo. Kapag araw ng Sabado at Linggo, marami talagang mga nagbibiyahe na mga riders dito sa bahagi ng Marilaki. So, palabas na tayo ng Marikina. Papasok na tayo dito sa Tanay, Rizal. So, may nakita tayong bundok na kalbo. Ayun o. So, makikita natin, nandito tayo mismo sa bahagi ng Antipolo. Makikita natin yung bundok na kalbo. So, makikita po natin na may ginagawang project dito sa tuktok ng bundok na ito. At hindi natin alam kung ano yung mga proyekto na ginagawa dito sa tuktok ng bundok kasi nakakalbo na yung bundok dito sa bahagi ng Antipolo. Tingnan natin kung bakit nakalbo yun. Malapit na tayo mismo dito sa Wawa Dam. So yung nakikita nating bundok doon na kalbo, hindi natin alam kung anong proyekto yung ginagawa doon. Itatry po nating alamin mamaya at sana mapuntahan po natin. So liliko tayo dito sa Mountain Eco Campsite Cafe. Ayan, papunta sa Mountain Eco Campsite Cafe. Doon din makikita yung Wawa Dam, para hindi kayo malito pag pumunta kayo rito. So, ito kasi yung pinakadulo na kalsada ng Rizal. Dead end na to, dito papunta sa Wawa Dam. Malapit na tayo. So, nandito na tayo sa Upper Wawa Dam. Pwede kayang pumasok? Hindi nagpapapasok dun. Ay, hindi nagpapapasok pala, sir? Bawal pumasok. Ah, okay. Ayan. Saan pwede, sir? Ha? Doon sa overlooking. Thank you. Okay. Bawal pala. Sabi ng guard, dito tayo akyat. Kasi bawal daw doon pumasok. Dito daw kasi may overlooking view dito. Ito ba yun? Ayun. Mula doon sa Marilaki ay narating na rin natin itong San Rafael Rodriguez Rizal kung saan makikita yung Wawa Dam. Kaso nga lang di tayo pinapasok dun sa baba kaya umakyat tayo rito. And then buti na lang meron itong overlooking view na makikita natin talaga yung view ng Wawa Dam at ng mga kabundukan. So dito lang po muna namin iiwan yung motor namin kasi aakyat po tayo dun sa ibabaw. So tara, let's go. Pasok lang tayo dito sa overlooking view. Yan, dito yan sa Mountain Hug Eco Campsite Cafe. Pwede pong pumasok sa loob. May entrance po ata 20 pesos. Doon. So mayroon sila ditong entrance. So padikit tayo ng sticker. So padikit natin yung sticker natin. Ayan. Padikit ko lang yung sticker ko. Ayan. Nandyan na yung sticker natin. So, pasok po tayo. Wow! Sobrang ganda. Nandito tayo sa mountain. Ang tawag dito? Mountain. Oh? Amianan Mountain. So, Amianan Mountain Hug Cafe. Okay. So, may entrance fee, 20 pesos. Pagpasok nyo rito. Saan po magbabayad? Sa'yo? Pag-register muna. Okay.
So, hi ka sa vlog. Kaway ka. Ayan, ang ganda ni ate. Oh. Magkano? Ay, 50 pesos. Kala ko 20. Sige. Saan po pwedeng pumesto? Doon sa baba. Ayun. So, baba lang po tayo kasi papakita ko sa inyo yung overlooking view nila ditong mga kabundukan na malapit dito sa Wawa Dam. Ayan. So, ilagay lang po muna natin yung helmet natin kasi magpapalipad tayo ng drone. So, ito po yung lugar kung saan pwede kayong magkape kasi meron silang nakasit up na table para sa mga gustong magkape dito. Andito po yung kanilang pinaka-receiving area at meron po silang entrance fee na 50 pesos para sa mga pupunta rito. So, dito pa lang makikita po natin na talagang sobrang ganda ng tanawin. So makikita po natin na yung mga kabundukan na kung saan ito yung mga nagbibigay ng magandang tanawin dito mismo sa kinatatayuan ko. At dun sa baba po, yan po yung dam. Makikita po natin kung saan dumadaloy yung tubig. Papunta po yan sa Marikina, kung makikita nyo po kung saan po tayo galing kanina. Dito po, ito po yung lugar ng Antipolo mismo kasi sakop pa ito ng Antipolo. So doon po, ito po yung tinatawag nilang Marilaki kung saan po tayo nanggaling kanina. At dito po sa kabila, ito po yung lugar papuntang Malabon. Ayan. So makikita po natin sobrang kalmado po ng tubig dito sa baba. Yung mga kabundukan na merong mga nakakalbo, meron po yung mga ginagawang proyekto na sasakop pa rin ng Wawa Dam. So makikita nyo po doon, patuloy yung proyekto. So isa po yan sa mga dadaluyan ng tubig na papunta po ron sa baba. Ayan. So itong Wawa Dam nga pala ay sakop pa ng San Mateo, Rizal. So nandito tayo sa loob ng Amianan kung saan pwedeng magkape at magpahinga. Sakto-sakto kasi pagod tayo sa biyahe. Pagkatapos nito ay magkakape po tayo. Pwede rin kayo dito magpa-picture. Ayan, background itong kabundukan ng Sierra Madre dito sa baba, yung Wawa Dam. Kasi nilagyan na nila dito ng mga spot kung saan pwede kayong pumesto para magpa-picture. Gaya na lang doon. Ayan o. Mapapasana all ka na lang talaga. Ayan o. Yan yung sila. Kaway kayo, sir. Kaway. Nagpipicture. Galing pa kayo saan, sir? Antipolo. Ano yung masasabi nyo po rito? Ang ganda po, super. Lalo na, maganda po yung view. Opo. Pasyal kayo dito, napakaganda. Shoutout po sa inyo, sir. Yes, sir. So, yan, ang ganda ng pwesto nyo dyan. Background yung mga magagandang kabundukan ng Sierra Madre. Yun. So, nandito na po tayo. Nakaupo. Snack muna. Habang nakikita natin yung ganda ng kabundukan ng Sierra Madre. At sa baba nito, yung Wawa Dam. Sa kabundukan ng Sierra Madre, nanggagaling ang tubig na dumadaloy papunta sa Marikina City. At sa pamamagitan ng istrukturang itinayo dito, nagsisilbi itong flood control upang hindi umapaw ang tubig na dumadaloy dito papunta sa Marikina City at buong Metro Manila. At dahil sa likas na kagandahang angkin ng mga kabundukan ng Sierra Madre, kung kaya't isa ito na nagsisilbi para dayuhin ng mga turista. Dahil sa natural nitong ganda, tsak na may enjoy mo ang magagandang tanawin dito. Paano po yan? Dito ko na po tatapusin yung video natin. Gusto ko pong magpasalamat sa inyo sa pagsama nyo sa akin sa araw na to. Lalo-lalo na gusto kong pasalamatan to si Paring Les, yung lagi nating nakakasama sa mga vlog natin. I-follow nyo siya, i-subscribe nyo sa kanyang YouTube channel. Mag-umpisa na po siyang mag-travel vlog. Alright. Yun, nakabili na siya ng mga bagong camera. At sa mga bagong viewers ko dyan,
Huwag nyo naman pong kalimutang i-like at i-share itong video. Mag-subscribe na rin po sa aking YouTube channel para ma-update po kayo sa aking mga susunod na biyahe at paabutin nyo po ako ng 100,000 subscriber. Maraming salamat po. God bless.